Welcome back mga bro. Gusto ko lang share sa inyo ang kumusta na ba ang ating Aerox 155 version 2 after ng 3 months na nagamit na natin itong ating Aerox. So yun nga mga idol, yun nga mga bro, at sa hindi natin inaasahan, nagkaroon tayo ng aksidente sa paggamit ng ating Aerox, itong ating motorsiklo. Ang tinitingnan ko nga, ang isang dahilan ay yung stock tire nitong ating motorsiklo. Sa kadahilan ng marami sa ating mga karoksi na meron ding Aerox ay mga nagpost sila at tinanong ko rin naman kung bakit may mga gasgas yung mga pairing nila, ay sila din daw ay umislide, sumemplang, at ang isang dahilan nga ay basa nga yung kalsada. So share ko lang sa inyo mga idol, nung time na kami ay umislide, ang takbuhan lang namin nung angkas ko ay 50, siguro mga 50, kasi hindi ka naman makakapabilis talaga kapag nag 50 up na, yung ganong medyo kurbada. At nung time na yun na mislide nga kami ay sobrang lakas talaga ng ulan. Yung helmet ko ay inaayos ko pa nga yung sa shield niya, kasi grabe yung patak ng ulan. At yun nga, hindi inaasahan, bigla na lang umislide nung pagliko namin. So ang nakita kong dahilan din ay yung stock tire talaga. Kasi kung titingnan nyo guys, yung gulong sobrang malayo. Malayo yung mga pagitan ng thread sa gulong natin, sa unahan at sa hulihan. So yung grip niya masyadong parang kulang yung grip, kasi nga sabi ng ilan, sabi ng paliwanag ng ibang mga maraming karanasan sa pagmumotor, lalo na sa mga mahilig mag-endurance, ay hard compound daw yung ating mga nakalagay sa Aerox at saka sa Sniper. So lalo na yung stock tire, ano po. Kaya yun, kaagad-agad din nga ako nagpalit ng gulong at pinalitan ko ito ng B-rubber ang tatak, yung unahan hulihan. So ang sabi naman nung iba ay sa tagal naman daw nila ng paggamit ng motorsiklo ay hindi pa naman nila nararanasan. Tsaka hindi naman daw ilalagay ng Yamaha ang gulong na yan kung hindi siya maayos. So dahil nga sa yan nga ay hard compound at matagal masira, matipid na 3 years, 3 to 4 years pa nga yung iba lalo na kung city driving lang, ay tumatagal talaga. Pero nga mag-iingat lang din tayo, kasi nga dahil sa hard compound siya, pwede talagang may tendency na umislide. Kung matatandaan nyo mga idol, mga bro, yung nakaraang balita na yung magkasintahan nung nakaraan, limot lang kung nung July 30, ay pareho silang, alam nyo na nung maaksidente sila, kabibili lang nung kanilang Roxy na kulay red, ay umislide yung kanilang motorsiklo. At sa hindi nga inaasang pagkakataon ay nabagok yung kanilang ulo. So siguro dahil wala silang helmet, kaya yun yung naging dahilan, ano po. Kaya mag-iingat po tayo lalo na sa pagmumotor, kasi yan nga po naranasan namin na umislide din. Pero buti na lang kami ay kompleto ng may helmet kami, may kapote pa at saka jacket. Kaya yun, ang nagulpi sa amin ay yung nagkaburutas, yung suot naming helmet, yung suot naming kapote at jacket. So yan mga idol, na-share ko lang talaga na hindi maganda kung, lalo na kung may long ride tayo, nagagamitin yung stock tire. Yung iba may technique daw sila, ang nilalagay nila lalo na sa mga stock tire, ini-sprayan nila or binabrush nila yung gulong, ng gasolina. Ito, nilalagay nila yung premium na gasolina or unleaded daw, para lumambot daw yung stock tire, para pwede daw maging makapit siya kahit long ride. Yun ang technique. Ang tawag nila ay pinagbabawal ng technique. So yan mga idol, pero ang ginawa ko, binenta ko na yung stock tire, tapos pinalitan ko na nitong B-rubber kasi makapit ito at subok ko na doon sa iba kong motor. So
So yun lamang mga bro. Salamat sa inyong panonood at na-share ko lang itong aming experience dito kay Roxy natin. So ito na po. Ito na yung Roxy natin. Napalitan ko na ng mga pairing niya. Kasi nga nagalit si Mrs. nung nalaman niya na yung kanyang motor ay nagkaroon ng mga gas-gas. So syempre, ako rin naman may mga gas-gas. Salamat idol. Salamat mga bro sa panonood.